Guwapo, maganda. Ito, babae ng ilaw. Pagpatay mo na yung spotlight para... Ayan, medyo ano, okay? Dito tayo, Tommy, Leo, here. Ayan. Dito sa stage. Ayan, dito na tayo. Enter muna kayo. Yes, dito tayo. Ano na, look to your right. Tama ako, di ba? Jake Gunda, magaling na aktor. Angeline, magaling na singer. Dito kakaiba siya. Ibang iba siya rin sa pelikulang to. Nakakaloka siya rin. Ano na sila? Okay. Badubaran si Jay. Ipalik ko sa akin. Pag ano ha? Hello. Dito. Okay. Jay, dito muna tayo. Para picture taking. May pamere pa din. Yes. Happy New Year po! Yes! Okay. Siya muna. Sige, kasama sa loob. Ako ho dito kasi ay simpleng babae na may maayos naman ng trabaho. Pero kasi ilang taon na lang po ang edad ko magiging 30 na. Okay. So sa totoong buhay po ng isang babae, kapag gano'n ang sitwasyon mo, di ba parang medyo kakabahan ka na kasi baka tumanda kang dalaga. So every time na nagkakaroon ho ng pagkakataon na may makilala akong lalaki, kahit first time kong makilala, basta pinakitaan mo ako ng maganda, feeling ko siya na yung destiny ko. So tanggap lang ako ng tanggap kasi gusto ko nga ako na bago ako mag-30 makilala ko na yung makakasama ko sa forever ko. At yun, ang dami mong lalaking nakilala ko dito na hindi naman mo pala sila talaga yung makakasama ko habang buhay. At hanggang sa nakilala ko si Ray, na si Jake po. Kwento ko ba ba yung tulo? Masyado, ikaw naman. Kasi pag kinuwento ko, baka masabi ko lahat Ganun lang. Yung kanila naman. Oo. Si Jake naman. Ayun na, si Jake. Ayun, ako nga si Ray dito, parang isang artist na eccentric, tapos parang yun na nga, parang na-in-love siya, na-in-love si Virgin kay Ray, pero hindi yun yung typical ng lalaki kasi sobrang pinto niya, papakita na siya kung kailan niya gusto. So parang, yung isa lang yung commonality ng dalawang characters, which is poetry. At dahil sa poetry, na-in-love sila sa isa't isa, kahit polar opposite sila parehas. Sobrang magkaiba sila. So parang, in this situation, parang opposites attracted with one common denominator, which is poetry. Okay. Miho? Yes po, ako po dito si Leia. Lagi po kami magkakasama ni Ate Angeline at ni Ate Kai. Okay. Office mate po kami tatlo. Tapos tinutulungan po namin si Ate Angeline ng hanapin namin si Reynaldo de la Cruz na hindi namin mahanap-hanap. Tapos ako naman po dito, ako dito, Kikay. Tapos mahilig ako sa artista, sa mga ibang-ibang love story, mga palabas. Tapos at higit sa lahat, naniniwala po ako sa forever. Ito po yung ko dito, yung papel ko na parang lahat positive, masaya lang. Ganun. Iyon po. Thank you. Tommy. Ako po si JC in the movie. Of course, I'm the boyfriend of Leia. And I guess growing up, JC had family problems with his parents and parents staying together. And because of this, I was insecure, or I had insecurities about love or about those type of things. So I guess that translates into our relationship because you see later in the film that it will affect it. And I'm basically part of the barkada that looks for Juan de la Cruz throughout the movie, and I'm a part of that. So yeah. Thank you, Tommy. Sa question from Ray Pumaloy at Abante Aiden. Kasi pinangiti direct yung torrid kissing scene, as in talagang torrid. So paano paano ka nag-adjust dun sa gagawin mo? Na-convince ka ba kaagad? Paano ba? Ano ang preparasyon ng ginawa mo? Honestly, hindi po kasi nung una medyo natakot nga po ako kasi
hindi ko alam kung ano ang gagawin, lalo Hindi ka ba nakaranas ng torrid kissing scene sa tunay na buhay? Hindi pa naman. Pero nakakanood ako. Nakakanood po ako, pero kasi mas iba po yung feeling na gagawin mo to sa pelikula na na-experience mo na sa totoong buhay, di ba? So siguro mas magiging madali. Siguro kaya din po medyo nahirapan ako tsaka natakot ako kasi hindi ko pa nasubukan sa totoong buhay. Siguro mamaya. Kanino? Biro lang. Pero ayun, medyo natakot po talaga ako nung una. Sa totoo lang, madalas akong tatanong kay Direk Joel, feeling ko nga nakukulitan na siya sa akin. Eh, sabi niya naman po sa akin, basta gawin ko lang daw kung ano yung alam kong tama. Paano pinag-usapan ni Jake yung kukunan ng eksena? Paano nyo gagawin? Ano ba? Paano kayo nag-usap? Siyempre, ako naman po talaga yung lumalapit sa kanya. Sabi ko, Jake, first time ko itong gagawin, so sana tulungan mo ako. So, medyo kailangan namin ng kaunting oras po before mag-take si Direk. Eh, binigay naman sa amin ni Direk Joel yon kasi kailangan ko talaga. So, hinahawakan niya yung kamay ko na para mas maramdaman ko na siya talaga yung, yung love ko po. So, kailangan namin ng torrid na kissing scene. As in, laplapan talaga. Makalapit. Mas kilala. Kung sa Tagalog, laplapan na yun. Nakakatawa, pero nakakatawa yung experience na yun. Ang sarap pala. Anong lasa, Angger? Anong lasa na experience niyo with Jake? Bakit may lasa? Siyempre meron, di ba? Oo. Siyempre, matamis. O Jake, matamis daw. Ano bang kinain mo? Bago kunin yung eksena. Nakapakinain ko na. Hindi ko alam, hindi naman lalo eh. Pero naalala ko naman naalala ko nga na, kumbaga hindi naging mahirap alalayan si Angget kasi sobrang bait na. So pagdating ng mga eksena yun, hindi rin naman naging mahirap kunin. Diba? Kasi merong halika na parang aalalay ka, di ba? Eh, since na-torrid to, Hindi- so kailangan, walang alalayan. Walang Walang ganun. ghost. Yung character ko, aggressive boy, hindi siya mahilig sa inaalalayan. Gusto niya, kinukuha yung gusto niya. So, nakuha mo naman yung dapat. Ako ang objective ko sa eksena. Makuha siya. So, kumusta naman kahalikan si Angge? Sarap. Ano naman ang lasa? Kasi sabi niya matamis. Manamis-namis. Okay, thank you. Thank you. Sergey nyo, yung pag-propose ni Tommy kay Miho na nauwi na sa naging mag-petitioning on kayo. Ngayon, paano nakatulong yung pagiging real life speakers nyo? Pagkakon nyo yung mga roles nyo din sa pelikula? Kasi sa pelikula kami din, sa totoong buhay kami din. So, syempre, hindi po mahirap po yung mga love scene, syempre. At saka hindi po masyadong mahirap po yung parang iisipin mo siya na, kunyari, ito yung sa totoong buhay na si ganito to, si Tommy to. Hindi, kasi siya naman yung totoong Tommy. So, parang madali na po yung para sa akin. Kaya parang, yun po, malaki po na itulong yung totoong relationship na totoong relationship yung sa amin. Kaya madali po namin na nagaw ang ganung bagay po. About Tommy? Tama po. Well, whatever she said is correct. Almost all the scenes I feel like because we're in a relationship, we're close. You know, we're close personally, so we're a lot more comfortable. We don't have to adjust and get to know each other before the scene. So yeah, it makes it easier to. Willing na ba kayo na yung taking relationship nyo sa the next level? Anong ibig sabihin ng next level? Married ba? Marriage.
Only time will tell. Yeah, only time will tell. Because we've been talking about it this year that we really want to focus on building ourselves. Like with me and my Tagalog and my body and my dancing or singing, kahit ano. And then si Mio, she wants to work on her English and her dancing or singing maybe. So we want to really focus this year because that's a big step, no? So we'll see. Ang next question ko kay Angel. Sa dami-dami ng leading man, bakit kay Jake Cuenca ka bumigay sa PCC? Bakit kay Jake Cuenca po bumigay? So bakit hindi doon sa mga nauna? Sa kanya lang naman po kasi ako nagkaroon ng eksenang ganito talaga. Nagkaroon ako ng movie kay Coco, teleserye kay Paolo at Sam. Wala naman mo eksenang ganun eh. So, actually meron kay Sam, pero hindi po ganito katagal. Kalala. Kung halimbawa ba ang eksena, French kissing, okay lang sa'yo? French kiss. French kiss? Kung kaya ko naman ho, bakit hindi? So, ako naman kung ano man ho yung mga kailangan kong gawin na eksena, basta kaya ko po, ready naman ho akong gawin lahat. Huwag lang magubad. Okay, last question sa lahat ng kapigay na rin. Tungkol sa foolish love itong pelikula niya, no? So what was the most foolish thing that you did Hindi daw. for love? Love kayo. Si Direk ba muna po? Correct? Wow na. Direk? O sige, sila na lang yung cast na lang. Mga madami. Sabi ko nga, pag in love ka, you do a lot of foolish things regardless kung masaya ka, you know, you can do something very positive, foolishly. Kumbaga, pag mahal mo yung tao, may mga bagay na gagawin mo na wala sa karakter mo regardless kung maganda yun o hindi. Pag iniwan ka, pwede ka rin maging very foolish pagdating dyan. So, both ways, yeah, I think everyone has done something foolish for love. Diditahin ko ba yun? Then, nagawa ko siguro foolishly, siguro, at one point, para ilagay sa pedestal ng isang tao in front of your goals and aspiration, that's loving someone foolishly. So I can say na yun yung ginawa ko. Mas naging importante yung babae kaysa sa lahat. Mahal. Ano ba? Ako naman, naiya ako eh. Nasubukan ko magmahal ng mahigit isang taon na alam kong masaya na siya sa iba. Yun. Kahit harap-harapan ko nang nakikita na may partner na siyang bago, minahal ko pa din siya ng 1 year mahigit. Hindi ko na pinaabot ng 2 years eh. Pumigay na rin mo ako bago mag-2 taon. Yung na, okay na yun. Sino daw sino? Bakit si Coco? Hindi ko alam eh. O yung Tomiho, Sorry, paano po yung tanong po ulit? what was the most foolish thing that you did for love? Ano po sa Tagalog? Ano ang pinaka-hangal na bang bagay na nagawa mo dahil sa pag-ibig? Sa totoong buhay po? O anong katangahan ginawa mo? Totoo po. Dahil sa pag-ibig? Siyempre, minsan sa pag-ibig, nakakabulag naman talaga. Hindi mo alam kung ano susundin mo, isip ba o puso mo. Pero siyempre, minsan sa sobrang mahal mo yung tao, talagang puso mo na lang yung nasusundan mo at wala nang pag-iisip. So, yun, ganun siya nakakatakot. Ganyan po. Ginawa ko. Sa eksena. May nabuhay. Ano ba? Okay, Tommy.
What's the craziest thing I've done for love? I don't know. What do you say? Meron. Sorry, guys, mamaya na. Baka wala naman nagawa. Kung kayo lang nagsasabi ko, alang-alang sa pag-ibig. Jake, na love ka. Plus 9 Jake, di ba? Hindi naman. I mean, sa akin naman yung loveless. Ah. Sa yung pamilya malaga, lagi yung dyan yung Diyos. So, hindi ka naman dapat. It's a very strong words. Okay. Should be thrown out. Pero ako, tulad sinabi ko kay Angel, nag-uusap kami dito, mas maganda magmahal na wala kang na hindi mo pinipigilan sa sarili mo. Kasi dahil of the day, at least binigay mo lahat, kaya naman nagpigil ka, yung pagsisisihan mo ba. So ako, siguro pag ako nagmahal, ganun talaga ako magmahal. Pag nagmahal ako, binibigay ko lahat. Saka walang sisihan or wala nang pagsisisi pagkatapos. Ikaw, Angge. Parang natutulala si Angge. Pinakikinggan ko po Ah? siya. Angge ba? Kasi ganoon din ako. Okay. Ako pag nagmahal po ako, siguro wala na akong... Siguro masasabi ko na minsan dumarating sa time na wala akong naititira para sa sarili ko. Kaya, ang nangyayari, kapag halimbawang may karelasyon ako, tapos naghiwalay kami, biglang after ilang buwan, siya naman yung bumabalik. Hindi ko alam bakit ganun. Pero kasi, pag ako po ay bumigay na at ayoko na talaga, hindi na ako nagbibigay ng second chance. O Rhea, wala nang second chance. Wow. Lalo pag niloko ka, Oo, niloko pala Rhea. mas mahal mo siya kapag binigyan mo ng pangalawang Mas mahal ka. Oo. Mas Mas magastos. mahal kasi magastos. Oo. Ginasusan mo na. Rhea. Kerry. Kerry. Ayun po, ay kagaya nga ng sabi ni DJ na yun nga siguro kasi pag tayo nagmahal, minsan hindi na natin maintindihan. Yung parang nabubulag na tayo ng parang hindi mo na nawari na ay, ito na pala yung nagagawa mo na parang sinasabi na sa'yo ng tao na ay, okay ka lang. Yung gano'n. So talagang nakakatagod talagang umibig. Pero masaya naman. Yun yung kapalit. Oo naman. Di ba, Ray? Okay. Ano pa yung tanong? Kasi mo nga, Ray. Pakiulit. Yeah. Ha? Pakiulit. Ano ba? Kung mag-English, Aisa? Hindi kayo nakikinig kasi. What can you do? Ano? For love. For love. What can you do? What's the most you can do? The most you can do for Normally, I them. feel like if you really are in love with someone, you can do anything, you know? Because there's only a few things in life that will stick with you. It's like hope, love, courage, strength, those things, right? They're very base of humans. If you have like family, you're strong love, you can do anything. If you have a strong partner, you can do anything. If you have a strong friend that you can rely on, you can do anything. Have you done anything for me? Of course. Oo, di ba? How is the question from Rose Sa Garcia? pagdating sa love, near experience, di ba, Jay? Si Angeline, sabi niya nga, medyo hindi pa. So, being together here, ano, Angeline, ang mga tutunan mo kay Jay pagdating sa love, pagdating sa relationship? Ikaw naman, Jake, ano ang somehow nakita mo, natutunan mo kay Angeline? Meron ba? Actually, isang nakuha ko kay Angeline sa proseso ng movie. Parang, siguro, mas naging, in a way, parang mas naging grounded ako nung nakatrabaho ko si Angeline. Kasi siguro nag-aaral ako sa States, tapos nanggaling akong, yung last girlfriend ko, parang hindi taga dito. So parang, for a while, medyo naging foreign yung pag-iisip ko. Na wala rin naman mali doon. Pero parang working in seeing Angeline in the set, parang na-remind ako, it reminded me of my roots. Kung saan ako nagsimula dito, kung ano talaga ako Pinoy. So parang, yun yung isang magandang bagay na nakuha ko sa buong experience ng pagtrabaho kay Angeline.
music pa lang pinapatugtog niya, OPM lahat. Hindi na nakikinig sa OPM till nakatrabaho siya. So parang yung buong experience in a way, parang ni-remind ako to keep myself grounded and always remember kung saan ako nanggaling, which is here. Yeah. Sakali. Pinay ka ulit. At tara sinabi ko naman ako, hindi naman ako hindi naman wala akong type, walang specific type. Kung ano, di ba, kung magustuhan ko talaga. So wala akong specific type. Ang galing nun. Galing. Ako, isa sa mga, personally po, na natutunan ko kay Jake, na maging English speaking naman, baliktad naman. Malimtan minsan. Hindi, kasi si Jake, napaka-anong tao nito. Yung kumbaga, wala siyang pinipiling tao kung sino man yung gusto niyang kausapin. Parang, Wala siyang lecture. meron din naman po sa relationship niya. Bakit sa experience niya ako, wala ka pa matutunan. Kasi magkaiba naman kami, kasi lalaki siya. Pero, so, hinangaan ko sa kanya na kapag nagmahal siya all out eh. So, siguro hindi naman lahat ng lalaki gano'n, di ba po? So, for me na babae, parang siguro gano'n yung gusto mong lalaki na makakasama mo. Kasi syempre gusto mo yung ituturing kang prinsesa, ganyan. Yan po. Thank you, Rose. Nung binasa na, napaka-komplikado yung eksena. Pero parang ang maganda, nung nagawa namin yung eksena, siguro, nakakasatisfy kasi nagawa namin yung eksena at nakamit namin yung objective na kailangan mangyari sa eksena. For me, parang hindi ko makakalimutan yan kasi sa dami ng teleserye na nagawa ko, sa dami ng pelikula na nagawa ko, yun masasabi ko first time kong gumawa ng ganong klaseng eksena at ganong sitwasyon. So hindi ko makakalimutan. At feeling ko pag pinanood mo yung pelikula, makita niyo yung ending ng pelikula, hindi niyo rin makakalimutan yung eksena niyo. Okay. Nabaliw ka ba sa eksenang yun? Nabaliw ba kayo? Kasi nakakabaliw yung eksena niyo. Just for me, pero to. Ikaw naman. Interesting nga po ang gayon. Yung most nakakabaliw daw yung eksena ninyo, yung love scene. Unforgettable din ba sa yung scene na yun? Okay? First love scene mo? Opo naman, kasi yun yung Highlight yun sa highlight. highlight ng movie po eh. Pero sa lahat po siguro ng love scene na napanood niyo sa iba't ibang pelikula, ito talaga yung kakaiba. At talagang hindi niyo makakalimutan. Ayokong ikwento kasi kung paano siya naging iba sa ibang mga love scene, di ba? Siguro yung kung paano ko sa love scene namin ni Jake, para pa rin ako singer na may tono. May tono ba? Ayun, para lang para lang maiba. Ano nga, before you answer the question, direct, paano mo sila na-convince? Sabi nila napaliw daw sila sa love scene. Paano mo sila na-convince to do this at na mahalaga itong eksena to sa movie? And nasatisfied ka ba? Yun ang isa sa highlight ng movie na dapat nila talagang gawin. Pagamat mahirap, kahit iba-ibang posisyon sila. Ibang posisyon? Oo. Okay. Hindi ko na Walang detalye, walang detalye. Hindi pwedeng detalye. At mahirap yung pinagagawa ko sa kanila. Piniwanag ko sa kanila na dapat gawin natin ito ng hindi natin uulit-ulitin dahil again, mahirap ulit-ulitin. Kaya nagawa naman nila ng tama dahil sa gusto nilang magawa ng minsan lang kaysa paulit-ulit. Okay. Okay? Okay ka na rin. Kayo, may Miho, yung unforgettable scenes niyo dito sa movie, yung gusto-gusto niyo. Yung favorite scene po? Yes. Yung favorite scenes ko po dito ay yung sa amin po, yung sa ulan po. Okay. Kasi parang sa totoong buhay, kasi kung iisipin mo, pwede naman kasi kami mag-usap sa isang tabi. Pero talagang as in super ulan talaga. Hindi talagang patak, hindi talagang ulan. Kaya parang
Okay, so parang good experience na rin po. Ah, Masaya rin pong isipin. At tsaka kami naman po ni na Ate Angelique, gusto ko pong scene po doon na hinahanap po namin sino po? si Ray. Si Ray de la Cruz. Talagang bawat Matay na yata, di ba? Yes. Talagang parang bawat kanto hinahanap po talaga namin. So parang comedy siya na nakakatuwa po. How about you? Your most memorable scene here, Tom? Favorite scene? I think it would have to be also the rain scene, but a different time. Not when we're fighting in the rain scene, when I'm actually fighting her boss. Okay. That's my favorite. I don't know if it's favorite, but it was the most challenging scene that sana hindi nagalit si Direk too much with me. Because the scene was pretty hard to get right. It's a simple thing, throwing a punch, but we had to retake the scene many times to get it just right, which was a really weird thing to experience, but yeah, that's the most important scene for me. Thank you very much, Tom. May question dito sa Facebook for Miho. Miho, ano ang pagkakaiba ni Leia kay Miho sa totoong buhay? Leia yung karakter mo rito. di ba? Yung character ko naman po na pagkakakikay, which is same naman po. Same naman po. Pero ang pinagkaiba po, si Leia, ano siya eh? Ano? Ano ba? Ano kaya pinagkaiba? Pero parang wala namang masyado. Parang same lang. Kaya siguro hindi rin ako masyadong super nahirapan sa eksena. Kasi parang ako lang din yung ganap ko sa eksena. So, yun po. Okay, thank you. Thank you. Hindi, kayo ba nag-away? Nag-away, do you fight? Kami Yeah, po? kami dalawa. Yes po, hindi naman po may iwasan. Ano usually pinag-aaway ninyo bagay-bagay for the sake of you? First time kayo na-meet personally. Usually pinag-usapan namin sa misunderstanding. Misunderstanding. Miscommunication, I'm sorry. Minsan, dun lang, na iniisip ko na yun. Kunyari, sinasabi ko sa kanya yung ganito, yung iba na pala yung iniisip niya. So, tapos pagtatanungin namin sa nakakaintindi sa amin dalawa sa, parang translate. Pero okay naman po, dun nagiging okay naman. Na parang, okay, misunderstanding lang pala yun. Okay, yes, Tom. You want to say something? No, I agree, Paul. Okay, kayo kasi Miho, exposed na kayo sa public, like before nasa TV lang kayo nakikita. Nagsiselos ka ba pag maraming babae lumalapit sa kanya? And vice versa. How about you, Tommy? Sino mas seloso? I mean, I trust Mio. I trust her. Pero of course, I can't help it. I'm a guy. I'm also I'm a little sensitive. Okay. So if I see that she has like a super best friend or there's all these guys around her and stuff, like all the time for girl trends, she's with the hashtags, diba? They're together. Yes, yeah. But it doesn't matter. Mm. But if she has like really close guy friends, of course I'm just a little worried, you know. Worried? Not worried, but parang ganyan. Parang Something ganyan. like that, yeah. But it's never serious, you know. How about ikaw, Miho? Kung may mga... Miho na Tommy. Marami mga nakakagulo kay Tommy, di ba? Ikaw, ano na feel mo na may jealous factor ka rin? Yun po, kagaya din po sinabi ni Tommy, may tiwala po ako sa kanya. May tiwala po ako sa kanya na, at saka sabi rin po sa akin ng mother niya, nanay niya, na talagang ganun lang talaga si Tommy, na super friendly siya. Hindi niya kasi sino-sino, kahit girl yan, kahit boys yan, basta parang sa kanya, friends of friends. So talagang malaki talaga yung tiwala ko sa kanya. So, hindi naman po. May question pa kayo rito? Papagod na ako, wala pa ako kasi. Ano? Gusto niyo pa ba? Ha? Ang cooperative ninyo, ha? Papawasan ko na lahat next time. Ha? Glenn,
Ay, naku. Papagod na ako eh. Yes, kumadre, ba't napaka-cover natin? Mari bawasan mo yung iba rito Dagdag po sa akin. Siguro sa inyong lima, kasi katatapos sila ng holidays, can you share with us what you did during the Christmas holidays? And then since bagong pasok in 2017, ano ang plans niyo for the year? And ano ang dapat namin expect sa inyo this year? Ako, nasa Iloilo ako, sa Bacolod. Pumunta ako sa Ilawan Island. Pumunta ako sa Gumelas Island. 10 araw ito. Soul searching direct? Hindi, wala akong soul searching. Kasama ko yung asawa ko, sa kaibigan ko, nagsabi kami. Doon ko pinano kung anong gagawin sa 2017. Ang gagawin ako ng mga pelikula. Marami kong pelikula for 2017. Ako nag-Japan ako, kasama ang buong pamilya ko, parang 25 kami na pumunta sa Osaka. So, kailangan ko talaga yun kasi kasabay ng pelikula to, lalabas na yung bago namin teleserye, kasama si Kim Gerard Kuling. So, alam niyo naman yan, pag nagsimula ng teleserye, nag-ibuhin mo na yan eh. Kasi matapos, so at least nakapag-spend ako ng maraming oras kasama ang pamilya ko. Na-ready ko yung utak ko at katawan ko kasi nga yung tema ng teleserye namin, triathlon. So, nag-training din ako sa Japan, ready ko sa sarili ko. At yun, tulad ng ginawa ni Direk, pinano ko na maili yung 2017 ko at handa akong tanggapin ang magandang taon, magandang pagpasok ng 2017. May movie ako lalabas, may teleserye lalabas. Really ask for anything more right now. So, nag-uusayan ko lang talaga the next few months. Ako, tita, Christmas and New Year, sa bahay lang. Kasi nagkaroon din mo ako ng trabaho bago magpasko at saka bago magbagong taon. So, nagkaroon lang kami ng family reunion sa bahay namin na yearly naman po namin ginagawa. Itong 2017, mas madalas po kasi ako wala sa Pilipinas ngayon eh. Kasi after ko nung Divas Time in Manila namin noong November 11, kung saan kasama ko po si Yang, si Ate Kyla, at si Casey, magkakaroon po kami ng tour. So sa Feb 14, meron kaming provincial tour po. Tapos after nun, pupunta po kami ng US and Canada. At after naman po nung Divas Live in Manila, magkakaroon naman din po ng concert ang Billy Queens. So, after din po ng concert dito, magkakaroon po ng US tour at saka Europe tour naman. So, late this year naman din po, magkakaroon ng tour yung Royals na ginawa ko na kasama ko si Eric, si Sir Martin at saka si Miss Regine Velasquez. Siguro mga October po yun. Hindi ko na alam kung anong mangyayari sa December ulit. Parang ang bilis ko kasi kapag nagtatrabaho ka talaga, hindi mo napapansin ang bilis-bilis ng panahon. Pero thankful kami kasi at least may trabaho po. Si Mia. Yes po. Ako po dito lang po sa Maynila po. Kasama ko po yung, syempre yung anak ko po na si Ivy. At saka kasama ko po yung mga pinsan ko na umuwi galing Singapore dito. Para magkakasama-sama lang kami ng Pasko po. Kasi syempre hindi rin po kasi namin masyado silang nakikita, lalo-lalo na yung anak ko na si Ivy. Kumbaga sinulit ko na rin po yung pagkakabakasyon. Kasi syempre, pag nagsimula na rin po yung ngayon, meron din po kami ngayon kasi na taping sa Langit Lupa. So parang hindi ko po siya nagbibigyan ng oras, sa tamang oras. So talagang sinulit ko po. Pumunta ako sa California para vacation. I wanted to see my family because I'm here the whole year and I'm basically by myself. So being with family, it's valuable at this point in my life, you know, especially with all the work and the pressure and just everything. Especially, you know, I'm coming from school out there and coming to working in the Philippines out of nowhere. I haven't seen them for 3 or 4 years. So you really get to see how important family is. So being with family really was a great time. May follow-up ko kay Angge.
I guess nakikita namin parang pattern mo, yung path mo. Parang nalilinya ka sa ginagawa ni Rachel Velasquez before. Are you aware of this? Pati sa paggawa ng pelikula. Opo naman, kasi yun din naman din po talaga yung gusto kong gawin. So bukod sa pagkanta at kung mabibigyan mo pa din ng chance na magkaroon po ng mga acting projects po, siguro hanggang kaya naman po gagawin ko. Pero ang priority ko rin po talaga is yung singing ko. Lastly, siguro kay Jake. Jake, how does it feel having, I'll say, kanina pinag-uusapan yung touring kissing scenes nyo ni Angge. How does it feel working with one like Angge na wala pang experience sa kissing scene? Definitely dumagdag yung responsibilidad. At dumagdag yung responsibilidad sa set. Kasi hindi rin naman din, I mean, it's not the first time na nasabihin ako first time nila mag-kissing scene, but definitely this is the first time ko mag-love scene at ganun kabigat yung weight ng eksena yun. Na hindi talaga pwedeng dayan. You had to do it the way na maraming angle, to do it a lot of times not because may mali, pero kasi yung angle eh. And dumagdag yung responsibilidad, pero I took on that responsibility kasi I'm a gentleman. And for me, and aside from being a gentleman, pag may tinanggap akong proyekto, baby ko to. Baby ko yung proyekto na to. When I accept the project, I love it. I love it almost more than I love myself. So, binalyo ko yun. And I really held her hand through, literally, nawa ko talaga kamay niya in every sequence. And I told her, kaya natin to, don't worry, you're safe with me. And bukod sa inisip ko sa sarili ko, nilagay ko siya ang sa pedestal, ang buong pelikula. I had to put her first. Just like a gentleman would do, pagdating sa babae. So yun po. Thank you. Siguro last siguro kay Miho at kay Tom. Excuse me, Tom and Miho. Did you ever imagine yourselves na mapapasok kayo sa showbiz after entering PBB? Na you'll go this far. Now, after TV, ngayon nasa pelikula na kayo. Nung sa loob ng PBB house, we have no idea what's waiting outside of the house. So I couldn't say inside in the house. I thought that I was not doing so good in the polls. I thought for sure I won't make it the Big Four. When we got out of the house though, yeah, we saw that there was actually like people who wanted us to succeed, fans. So the whole time though, even inside the house, my dream was for us to be in a movie, for us to do this, and for us to become big artists. That's why I kept talking about the whole time, no? And so I didn't know if it would happen, pero that's what I was pushing for. So I'm pretty happy that we got here. Mia? Yes po. Yun po, kagaya po ng sinabi niya. Nung nasa PBB house po kami, talagang wala po akong idea. Mas lalo na po na ako po kasi hindi po talaga ako nanonood ng PBB. So talagang wala po talaga akong idea na tas mababalita mo yung housemate mo, model pala sa labas, tas ito pala, sikat pala sa YouTube, tas ito pala, kilala sa Facebook. Yung ganun, kaya parang naisip mo, ay lahat pala kilala na pala to. Kaya parang iniisip mo sa sarili mo na parang ako lang pala yung parang new face. Na, gusto ko mapapansin ba ako din sa bahay ni Kuya, parang meron bang susuporta sa akin. Yun yung inisip ko eh. Pero yun nga, after PBB, nag-collab din po kami ng Tomiho, kasama po si Tommy. Na, tas andito po kami sa Regal Film na nagkaroon po kami ng isang movie. Parang super, po sa akin, parang, ay, ganun pala yun. Na parang happy na masayang experience po. Thank you. Before we end, I guess na-cover na natin lahat. Tanungin muna natin yung experience ni Angeline noong January 9 sa Nazareno. Yung buwis buhay mong experience last January 9. Feast of Nazareno kasi nga lumabas yun sa social media. Paano ka, how did you do it? Paano ka? Ano naging reaction ng mga nagpapanata ron? Kaya marami na natuwa sa iyo siyempre. Kasi po,
10 years old pa lang po ako nung nag-start akong mamanata sa Black Nazarene. So, nung sa Sampaloc pa po kami nakatira, si Mama Bag po yung nagpakilala sa akin sa Nazareno. Na every Sunday at first Friday, doon kami nagsisimba. So, nung bata pa lang po ako, talagang every January 9 kasi napupunta na ako ng Quiapo. Kasama yung mga tao doon sa lugar namin na sumasama sa prosesyon. Pero kasi nung time po na ang Mama Bab naman ay hindi niya na kayang sumama sa prosesyon, ako na po yung nagtuloy nung panata namin. Tapos, after kong manalo ng Star Power, doon po ako nag-decide na gusto kong sumampa, gusto kong i-try sumampa doon sa Nazareno. Nakakatakot po kasi, di ba, minsan talaga may mga namamatay sa sobrang dami ng tao. Tapos hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari kapag sumampa ka. Pero may mga grupong tumutulong sa akin kada taon na taga Makati chapter sila. So kaya ako nakakasampa ngayon. Pang-apat na taon ko na po na nakasampa noong January 9 dahil sa tulong ng mga taga Makati chapter. Medyo nahirapan po ako nung nakaraan kasi medyo mabilis yung andar ng karo. So kaya medyo natagalan ako ng pagbabagal sa taas kasi hindi ko alam kung kanino ko magpapasalo kasi hindi ko makita yung mga tumulong sa akin. Pero happy naman kasi nagawa ko pa din po yung panata ko. Anong mga reaction mo? Paano ka trinato? Natatakot sila kasi nga syempre babae. Oo, syempre. Nakilala ka ba bilang Angeline Quinto? Oo naman. Yung mga nandun po sa taas, kaya hindi po ako masyadong nahirapan na umakyat kasi may mga kumuha sa akin para mas madaling makaakyat po dun sa Nazareno. Pero after nun, nakakatuwa kasi yung ibang mga deboto, nagpapalakpakan sila pag baba ko kasi safe akong nakababa. Okay, that's good. Yes. So ano naman winish mo kay Nazareno? Honestly po, kapag nahahawakan ko siya, or nahahalikan ko yung kamay niya, wala na po akong hinihingi. Basta kung ano man yung napakagandang nangyari sa buong taon ko na nandiyan pa ang Mama Bab ko, yung mga taong mahal ko, may trabaho ako, may bahay kami. So yun lang. Sobrang thankful lang ako sa 2016 na ready na po ako ngayon sa 2017. Okay, palakpakan natin sa Angeline sa ginawa niya. And again, I would like to thank everybody for coming. Thank you, Direk, Jake, Angeline, Tommy, Miho. Can you say something before we end? Our last round, Direk. Ay, maraming salamat sa pagtulong nyo. Sana po tulungan nyo na ipamalita sa lahat ng tao. Ang unang handog ng legal film. Sa tao ito, ang Foolish Club. Umaasa po kami sa tulong nyo. Maraming salamat. Maraming salamat pa na dumating kayo ngayong gabi. At po sana po tulungan niyo po kami January 25, Foolish Love. At January 24 po, magkita kita tayo sa premiere ng SM Mega Mall sa Ligaya. Thank you po. Angge? Gusto ko mag-thank you unang-una kay Mother Lily, Tita Rosel, thank you very much po sa pangalawang pelikulang ibinigay ninyo sa akin under Regal Films. Direk Manny, maraming salamat po palagi. At syempre, Direk Joel, thank you very much po sa inyo. Sa inyong lahat, maraming salamat po. At sana po tulungan ninyo kaming ipaalam sa lahat na ang Foolish Love ay showing na po on January 25. Syempre, under Regal Films at promise natin sa inyo na isa itong pelikula na talagang nakakabaliw lang pagdating sa pag-ibig. So, sana po panoorin ninyong lahat. Thank you. Maraming salamat po. Thank you very much, Miho. Thank you so much po sa nagpunta po dito at sana po supportahan niyo po yung aming movie at for sure naman po na mag-enjoy po kayo. At thank you din po kay Joel Labangan at thank you po sa Regal Films at thank you po kay Mother Lily. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Yes, thank you all for coming tonight. I hope you guys all get home safe. And I just want to say thank you so much to Director Joel Lamangan for giving us the opportunity, working with us, no matter how hard it might have been. And yeah, just get home safe, everyone. We wish you the best. And hopefully you guys can all watch the movie, support it, and critique on whatever you think we should get better at. Love you guys. Thank you, Tommy. Thank you very much. So, at din po tayo. Salamat po sa
It's not fair. Sa hashtag, trending po